Magandang araw pong muli mga kapistolero. Welcome back po sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon o ang topic natin ngayon ay illegal possession of firearm. Naisip ko itong topic na to kasi ito yung madalas kong matanggap sa aking messenger. Marami nagme-message sa akin na nagtatanong about illegal possession of firearms. Kaya ang ginawa ko, nag-research po ako at siyempre nagtanong din po ako sa isang kaibigan nating lawyer, kaibigan nating abogado at I'm sure kilala na po ninyo kung sino man yon. At siyempre, binasa ko rin po yung libro ni Doc Lawrence Asierto, yung Gun Laws and Armed Defense. Kaya without further ado, simulan na po natin. Siyempre, kailangan muna natin malaman ano ba ang definition ng illegal possession of firearms. So by the definition of term, ang ibig sabihin po ng illegal possession of firearm ay ang pagmamay-ari ng hindi rehistrado o hindi lisensyadong baril, bala o mga explosives. Ito ay may katampatang parusa under Republic Act 10591 mula sa pagkakakulong at pagmumulta. Depende po ito sa kalibre ng baril at sa dami po ng baril. Puntahan naman natin yung mga karaniwang tanong tungkol sa illegal possession of firearm. Ang unang katanungan, meron daw siyang LTAP, meron daw siyang firearm registration, legal naman po yun. Pero ilalabas niya yung kanyang baril na walang PTC at wala ring permit to transport. So, pwede ba siyang makasuhan ng illegal possession of firearms doon? Pwede po, pwede. Kasi bago mo ilabas yung iyong firearm, kailangan meron muna kayong PTC, permit to carry firearm outside of residence or PTTFA, permit to transport firearm. Pangalawang katanungan naman, meron daw siyang LTAP, meron na naman siyang registered firearm ulit. Pwede ba daw niyang dalhin sa kotse nang walang PTC? So, ang sagot doon, hindi pa rin po pwede. Kasi meron tayong batas na ang kotse ay hindi po extension ng ating residence. Kaya lalabas doon ay illegal possession of firearm pa rin pag kayo ay nasita. Isa pa pong katanungan, LTAP holder siya. Tapos, registered yung kanyang firearm. Pero, dinala niya sa, for example, meron siyang ibang bahay. Halimbawa, ang registered firearm niya ay naka-address sa Manila. Tapos, dinala niya sa bahay niya sa Nueva Ecija. Pwede po ba daw siyang kasuhan ng illegal possession of firearm? Pwede po. Kasi good as parang nilabas mo na rin yung baril mo na walang PTC o PTTFA. At ang huling tanong sa akin ay ganitong sitwasyon. Meron siyang LTAP. Pero nasa possession niya o nasa kanya yung isang registered na baril, registered na firearm na hindi nakapangalan sa kanya. Pero yung may-ari nung registered firearm ay may LTAP din. Pwede po ba siyang kasuhan ng illegal possession of firearms? Pwede po. Yes, makakasuhan din kayo ng legal possession of firearms kasi yung firearm na nasa possession po ninyo ay hindi po nakarehistro sa inyo at ituturing po ito na isang unregistered firearm. At ayan mga kapistolero, ang karaniwang mga tanong sa akin, ano. At kung may mga tanong pa kayo sa akin about sa topic natin at mag-message lang po kayo sa akin messenger at iipunin po natin ito at isasangguni ulit natin doon sa kaibigan kong lawyer. Ayan, para magkaroon po ng part 2 itong diskusyon natin. At para sa dagdag kaalaman ukol sa Republic Act 10591 ay pinapayo ko po sa inyo na basahin po ninyo ang libro na inakda ni Doc Lawrence at ni Attorney Amado
Formoso Maralit, ang gun law and armed defense. Available po ito sa Central Bookstore at available din po ito sa online, sa Shopee or Lazada. O, kuha na kayo para sa dagdag kaalaman. Sana mga kabistolero nakatulong po itong maikling video kong ito 'no, tungkol sa illegal possession of firearms. Disclaimer ano, hindi po ako isang lawyer. So, kasi I'm sure may mga magko-comment na naman sa akin na, "Hindi ka naman lawyer, ba't ka nagle-lecture tungkol sa illegal possession of firearms?" Hindi nga po ako lawyer pero, ginawa ko po yung research ko at nagtanong din po ako sa mga lawyer na kaibigan natin. At siyempre, nagbasa rin po ako. Ayan. So, hindi ka naman kailangan maging isang lawyer para talagang intindihin yung ating batas. Ang ating batas na RA 10591. Hanggang sa muli mga kapistolero. Lagi ko pong sinasabi na be a responsible gun owner. And to God be the glory.